Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1231. Tumahimik sandali si Jackie bago siya nagsalita, hindi lamang iyon ang problema. Matagal ka nang lumabas, at kung hindi ka na bumalik, maghanap ang mga miyembro ng pamilya ng Cabello sa lahat ng dako para sa iyo kapag nalaman nila na nakunan ka. Hindi ba mababahala ang iyong mga magulang kung hindi ka na bumalik sa mahabang panahon? Panipi. Nagdilim ang mukha ni Daniela nang marinig niya ito. Naisip niya ito at sinabing, hindi nila alam na nakuha ako ni Monroe Queen. Ang alam lamang nila ay lumabas ako upang maglaro, kaya hindi sila masyadong mag-aalala dahil mayroon akong mabuting pakikipaglaban, kahit na mag-aalala pa rin sila kung hindi ako umuwi pagkatapos ng kaunting oras. Panipi. Ang pagtigil sa kabayo sa sandaling iyon, lumingon siya kay Jackie at nakangiting nagsalita, gayunpaman, nag-isip ako na sundin ka sa puting pamilya upang maglaro. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay sasali sa martial arts na kompetisyon sa loob ng maraming araw, kaya susundan kita sa kompetisyon at makilala ang aking mga magulang pagkatapos. Panipi. Tama. Tumanggaw si Jackie, sumasang-ayon sa kanyang tindig. Masarap na magkaroon ng isang genial na relasyon sa ikatlong batang babae na ito ng pamilyang Cabello, at hindi bababa sa makakakuha siya ng impormasyon tungkol sa pamilyang Cabello, kahit na malaman ng tungkol sa unang nakatatanda ng Cabellos upang makuha niya ang sinaunang libro mula sa sila. Si Jackie ay pinanatili ang kanyang mga saloobin sa tseke, gayunpaman, na nagpapaalala sa kanyang sarili na kailangan niyang unahin ang pagsira sa intermediate o sa ibang yugto ng antas ng tunay na Diyos. Pagkatapos lamang ay makakakuha siya ng sinaunang libro. Kung hindi siya tatayo ng isang pagkakataon laban sa taong iyon. Inisip ito ni Jackie at nagtakda ng isang layunin para sa kanyang sarili. Ayos lang. 3 taon si Fernando, kaya susubukan ko ang aking makakaya upang magsikap at lumaki ng mabilis hanggat maaari. Panipi. Iyon ang itinakda, kung gayon. Ginawa mo ang iyong pangako. Natutuwa na sumang-ayon sa kanya si Jackie, tumawag siya sa kabayo habang nagsimulang mag-agos muli. Habang nagsasabi ang kasabihan, familiar na breed ang pagmamahal, pareho silang nagkita araw-araw para sa susunod na 20 araw habang si Jackie ay uupo sa likuran ni Daniela at hawakan ang kanyang baywang. Hindi alam, isang hindi pamilyar na pakiramdam para kay Daniela na namumulaklak sa loob ni Jackie. Mayroong kahit na mga oras na hindi makontrol ni Jackie ang kanyang kaguluhan nang umupo siya sa likuran ng kagandahang ito at nahuli ang mga whiffs ng kanyang kaaya-aya na amoy. Ang kanyang pag-unawa kay Daniela ay lumago sa loob ng mga 20 araw. Habang siya ay medyo mayabang at nasira ng pamilyang Cabello, hindi siya isang masamang tao. Bukod doon, siya rin ay isang simple at hindi komplikadong tao. Parang hindi niya inilagay ang kanyang bantay laban kay Jackie, kahit papaano. Kabutihan, pagod na ako sa lahat ng ito na tumatakbo sa iyo sa mga ilang araw na ito. Nang sa wakas ay iniwan nila ang huling pamilya ng sangay, si Daniela, na nasa likuran ng kabayo, ay hindi maiwasang magreklamo. Bukod doon, maraming mga angkan at pamilya sa paglalakbay na ito na sa tingin ko ay ang iyong magandang asawa. Inaasahan kong makita kung paano ang hitsura ng iyong asawa. Panipi. Ang nakaraang ilang araw ay dapat na nakakapagod para sa iyo. Ngumiti si Jackie. Tungkol sa aking asawa, sasalubungin mo siya habang sinusundan mo ako sa puting pamilya. Dapat ay nakakapagod para sa iyo. Hindi iyon gagawin, kailangan mong pretuhin ako ng inumin kahit papaano. Sabi ng ngumisi kay Daniela. Sige, umalis tayo at sundin ang direksyon na iyon. Maaari tayong magpahinga ng isang gabi kung nakakita tayo ng isang bayan, nakikita na halos gabi na ito. Ituturing kita sa isang inumin ngayong gabi bilang gantimpala para sa iyong tulong nitong mga nakaraang araw. Paano ito tunog? Panipi. Iyon ay katulad nito. Si Daniela ay gumulong sa kanyang mga mata kay Jackie, ngunit ang kanyang puso ay naramdaman na ito ay pinalad ng isang bagay na tulad ng honey at matamis. Kabanata 1232. Sa gayon, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa unahan ng kanilang estilo, kasama si Daniela na sabik sa pag-iisip na maghapunan kasama si Jackie lamang. Bukod dito, nalaman niya na ang katabi ni Jackie ay nagbigay sa kanya ng isang seguridad. Bagaman siya ay 6 o 7 taong mas matanda kaysa sa kanya, ang may sapat na gulang na si Jackie ay naging mas nabighani habang gumugol siya ng mga araw sa kanya. Siya ay isang malaking sigaw mula sa iba pang mga batang masters na nagbigay ng regalo sa kanyang mga rosas, tsokolate, jade pendants, at masiglang damo. Iniinis nila ang kanyang walang kamalayan. Nang maglaon, dumating ang duo sa labas ng isang maliit na bayan habang ang kalangitan ay dahan-daang naging madilim.
Ang maliit na bayan ay tila sa halip malawak dahil ito ay maliwanag na naiilawan sa oras na ito, maligaya na mukhang maraming mga stall sa merkado ng gabi ay inilagay sa mga lansangan. Hindi masama, ang maliit na bayan na ito ay mukhang isang sinaunang, bandang bayan. Ano ang paningin para sa namamagang mga mata? Si Daniela ay may ngiti sa kanyang mukha habang naglalakad siya sa malawak na kalye ng Bluestone na may mataas na dugo ng dragon ng dugo. Huwag mag-atubiling sabihin sa akin kung ano ang gusto mong kainin, batang may bahay na si Kebelo, hindi na kailangang magalang. Maaari kang pumili mula sa alinman sa mga restoran na ito. Panipi. May isang hotel sa harap na mukhang nangangako din. Sabi ni Jackie kay Daniela habang nasisiyahan siya sa night view. Well, hindi ko nais na pumunta sa mga malalaking hotel. Maghanap lamang tayo ng isang maliit na restoran na may mas mahusay na kapaligiran, iyon ang highlight ng lahat. Tumango si Daniela bago lumingon muli kay Jackie at sinabi, sa pamamagitan ng paraan, maaari mo bang ihinto ang pagtugon sa akin bilang batang may bahay na si Kebelo? Alam mo na ikaw, maaari mo akong tawaging Daniela, di ba? Panipi. Sige, Daniela. Ngumiti si Jackie. Ang dalawa sa kanila ay lumakad ng ilang sandali bago sila nakakita ng isang kakaiba ngunit kaaya-aya na restoran. Pumunta tayo sa ikalawang palapag. Maaari pa rin tayong umupo sa gilid ng ikalawang palapag at tamasahin ang view ng gabi ng mga kalye sa ibaba. Hinailan ni Daniela si Jackie, handa nang pumunta sa ikalawang palapag matapos na hilingin sa waiter na dalhin ang kabayo sa mga kwadra. Dalawang muscular men ang nagbabantay sa hagdanan na humantong sa ikalawang palapag, gayunpaman, at nang makita nila sina Jackie at Daniela na malapit nang umakyat, ang isa sa kanila ay huminto sa duo gamit ang isang pinalawig na kamay. Ano ang kahulugan nito? Sumimangot si Daniela, nalilito sa biglaang kilos. Nakikita silang dalawa, ang isa sa mga kalalakihan ay sumiksik, ang mga panauhin, sa aming restoran, ang unang palapag ay para sa mga pangkaraniwan, ngunit naiiba ang ikalawang palapag. Tanging ang mga batang master sa aming bayan ang makakaya na magbayad para sa mga bagay na pinaglingkuran sa ikalawang palapag. Bukod, naiiba ang mga recipe dito. Naghahatid sila ng karne ng halimaw na hayop, at ang mga masiglang bato ay ginagamit upang bayaran ang bayarin, nakuha ito. Panipi. Ang mga masiglang bato ay mga materyales na madalas na ginagamit ng martial artist para sa pagsasanay, at naglalaman sila ng napakalawak na chi. Ang purer ang bato, mas maraming chi na nilalaman nito. Ang mga ordinaryong mababang grade na mga bato ng espiritu ay katulad ng mga table task ng Chi Congregation, ngunit ang mga epekto nito ay hindi kasing ganda ng mga table task ng Chi Congregation. Gayunpaman, ang mas advanced na gitnang grade o high grade na mga bato ng espiritu ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga table task ng Chi Congregation, lalo na ang mga high grade na mga bato na hindi gaanong bihira. Ang isang high grade na bato ay katumbas ng 100 daluyan na grade na mga bato. Siyempre, mayroon ding mga maalamat na top grade na mga bato na espiritu, na umiiral lamang sa mga alamat. Wala pang nakakita sa kanila dahil ang mga top grade na mga bato ng espiritu ay bihirang makita din. Ito ay itinuturing na sapat na mabuti upang paminsan-minsan ay makita ang ilang mga gitnang grade na espiritu. Ang pagiging isang martial artist ay nangangahulugang malinaw na wala silang interes sa pera. Karaniwang nakikipagkalakalan sila sa mga bato ng espiritu dahil mas praktikal ang mga bato ng espiritu. Sa makatuwid, naisip ng dalawang kalalakihan ng Hercules na hindi kayang bayaran nina Jackie at Daniela sa ikalawang palapag kung hindi nila ito makikilala bilang anumang mga miyembro ng pamilya sa bayang ito. Kabanata 1233. Karamihan tulad ng mga casual na martial artist, ang mga taong tulad nito ay magkakaroon lamang ng maliit na halaga ng mga masiglang bato. Ito ay itinuturing na maganda na magkaroon ng maraming mga piraso, kahit na gagamitin nila ang mga masiglang bato upang sanayin at subukang mapabuti ang kanilang sarili hanggat maaari. Paano nila ito magagamit para sa pagkain? Ito ay katawa-tawa. Buksan ang iyong mga mata na tulad ng aso at makita kung sino ako. Mukha ba akong isang tao na hindi makakakuha ng pagkain? Malinaw na si Daniela ay hindi pa nakatanggap ng gayong paggamot noong nakaraan habang siya ay nasa gilid ng pagsabog. Hindi siya inaasahan na titingnan nang dumating siya sa isang maliit na bayan para sa pagkain. Ano ang pinagsasabi mo, batang babae? Alam mo ba kung sino ang boss ng aming restoran? Gaano ka manggahas na sabihin na buksan ang iyong mga mata na tulad ng aso, sa amin? Haha, ipaalam sa akin ito, kahit na ang mga empleyado na tulad namin ay hindi mga tao na maaari mo lamang masaktan. Agad na nagalit ang burat na lalaki at tiningnan si Daniela. Ikaw ay isang nakamamanghang, ngunit iyon lang, walang cash sa iyo. Ang mga babaeng tulad mo ay mga kababaihan ng trepeo, ano pa ang malalaman mo na hiwalay sa hitsura? Panipi. Tama iyon. Ang iba pang burat na lalaki ay agad na nag-chimed.
Sa palagay ko ikaw ay isang babaeng trepeyo. Haha. Kung hindi mo kayang bayaran ang mga bagay, hayaang tretuhin ka ng gwapong binata na ito sa isang simpleng pagkain. Gusto mo ng isang bagay na maganda sa halip. Mukha kang uri ng liching, ang mga maglubog pagkatapos ng kanilang punan. Panipi. Hindi nakakalimutan si Jackie, ang lalaki ay lumingon sa kanya sa susunod. Bata, mukhang isang mabuting tao ka, kaya iiwan kita ng isang piraso ng payo, maraming mga kababaihan ang sumisipsip ng mga tao na tuyo sa mga araw na ito. Dapat ikaw ay maingat at huwag hayaang kontrolin ka niya. Panipi. Ano ang F***sake? Tuldok-tuldok tandang pananong. Ako talaga, galit na ngayon. Nakita ni Daniela si Red sa instant na iyon. Siya ang pangatlong batang may bahay ng pamilyang Cabello, isang pamilya na ganap na may kakayahang pumasok sa nangungunang 3 posisyon sa 8 pamilya ng anino. Mayroon silang 3 tao na may pakikipaglaban sa antas ng rurok na antas ng tunay na yugto ng Diyos, at ang gayong kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa puting pamilya, na nasa ilalim ng kadena ng pagkain. Bilang pangatlong batang may bahay ng pamilyang Cabello, siya ay ginagamot bilang isang mahalagang batang babae sa 3 gintong bulaklak. Parehong sinira siya ng kanyang mga kapatid na babae at mahal siya ng buong pamilya. Paano siya hindi magagalit kapag ang isang tao ay tumawag sa kanya ng isang babaeng trepeyo na nag-alis ng iba? Bago makapagsalita si Jackie, itinapon niya ang kanyang kamao sa isa sa mga kalalakihan, squarely sa kanyang tiyan. Ang burly man ay lumipad paatras para sa isang pares ng metro bago lumapag sa lupa, at ang dugo ay tumagas mula sa kanyang bibig. Maaaring magamit ni Daniela ang kanyang chi, ang isa na may kapangyarihan ng isang rurok na yugto ng demigod na master na walang regular na tao ay makatiis. Sa makatuwid, ang isang simpleng suntok ay magdulot ng matinding sakit sa kanyang kalaban. Gaano kakatapang na magdulot ka ng problema dito? Mayroon ka bang isang hinahangad sa kamatayan o kung ano? Ang iba pang burat na lalaki ay nagalit sa kung ano ang naganap. Ang pagbaling ng kanyang mga kamay sa mga kamao, itinapon niya ang isa kay Daniela. Paf! Ikaw, nag-iisa. Napansin kung paano ang lalaki ay singilin ng diretso para sa kanya, pinatong ni Daniela ang kanyang kamao at ipinadala ang taong iyon. Ang taong iyon ay nahulog din sa lupa at nagsusuka ng dugo. Hindi nagtagal ay sumugod ang isang lalaki mula sa pasukan na may 12 mga tao at nakapaligid sa duo. Sino ka? Gaano ka katapang na sanhi ng kaguluhan sa lugar na pag-aari ng aming Murphy pamilya? Panipi. Kabanata 1234. Nang makita kung sino ang dumating para sa kanila, ang parehong mga burat na lalaki ay nag-scrambled sa kanilang mga paa mula sa sahig habang sila ay bumubulong at nagbulong, "Batang Panginoon, ang batang ito ay masyadong. Tinamaan niya ang mga miyembro ng aming pamilya Murphy." Panipi. Nakakainis, ang batang master na si Murphy ay sumulyap sa parehong mga lalaki. Pareho kayong walang silbi. Hindi ka maaaring manalo sa isang laban sa isang babae. Panipi. Young master, ang babaeng ito ay may pakikipaglaban sa antas ng demigod, at natural lamang na tayo sa yugto ng Grandmaster ay mawawala. Ang isa sa kanila ay nangangatuwiran habang hinahawakan niya ang kanyang tiyan, nahaharap sa sakit. Hindi siya mukhang mula sa paligid dito at tila higit pa sa isang casual na tagapagsanay. Demigod level. Nagdilim ang mukha ng batang Master Murphy nang marinig niya ito. Ang isang tao na may antas ng pakikipaglaban sa katapangan ay ituturing bilang isang master. Ang kanyang ama ay nasa huling yugto din ng antas ng demigod at isang malaking kakilakilabot na puwersa sa bayang ito. Ang kanilang pamilya ay mayroon ding ilang mga masters, ngunit hindi nila maaaring masaktan ang ilang master ng antas ng demigod, lalo na sa mga huling o yugto ng rurok. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinigilan mula sa agad na kumikilos, kahit na marami ang naruroon. Si Jackie, nakatabi nila, ay ngumiti ng walang pag-iingat at sinabing, karapat-dapat silang dumating para sa kanila. Ito ang pangatlong batang may bahay ng pamilyang Cabello, ngunit nang ahas silang mangutya at sinabing siya ay isang babaeng trepeyo. Hindi ba nila ito hinihiling? Panipi. Pamilya Cabello. Bagaman ang batang master na si Murphy ay isang batang master sa maliit na bayan na ito, medyo may kaalaman siya. Malinaw siyang inhaled nang malaman niya na siya ay mula sa pamilyang Cabello at napansin kung gaano kaganda ang batang ito sa harap niya. Ang pamilyang Cabello ay isa sa 8 pamilya ng anino. Narito, ito ang aking token. Inilibot ni Daniela ang kanyang kamay at inihayag ang isang itim na kulay na token, na inilipat ito sa kanilang mga mukha sa lalong madaling panahon. Ang iba pang partido ay sumabog sa malamig na pawis nang makilala niya ang token at nagpasalamat sa kanyang sarili sa hindi pagpili ng away sa kanilang dalawa. Maswerte rin siya na wala siyang ibang mga saloobin nang makita niya kung gaano kaganda ang batang babae na ito. Kung hindi man, kalimutan ng restoran ang kanilang buong pamilyang Murphy ay mawawala mula sa mundong ito sa isang mata.
Ito talaga ay ang pangatlong batang may bahay na si Cabello. Ang tao mula sa pamilyang Murphy ay bumagsak bago lumingon sa dalawang mahusay na itinayo na mga lalaki at Bart, ikaw ay buffoon. Ito ang pangatlong batang may bahay ng pamilyang Cabello. Gaano kalaki kayong dalawa na nakakasakit sa kanya? Panipi. Nakakatakot, ang parehong mga kalalakihan ay lumuhad sa lupa at yumuko ng walang tigil habang hinihiling nila si Daniela, paumanhin, pangatlong batang babae na si Cabello. Patawarin mo kami. Kami ay talagang ignorante at walang ideya na ang pangatlong batang babae na si Cabello ay darating sa isang mapagpakumbabang lugar tulad ng sa amin. Iyon ang dahilan kung bakit namin nasaktan ka. Panipi. Si Daniela ay galit na nagsalita, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagan akong isang babaeng prepeyo? Ilabas mo sila at papatayin sila, o aalisin ko ang buong pamilyang Murphy. Panipi. Labis na may kakilakilabot, ang batang master na si Murphy ay huminga ng malalim at nasnap, dalhin silang dalawa at papatayin sila. Wala siyang magagawa. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang pag-aliw sa ikatlong batang babae na si Cabello ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay sa pamilyang Murphy. Mangyaring patawarin mo kami, pangatlong batang may bahay. Alam namin na nagkamali tayo, at hindi na natin ito gagawin. Ang parehong mga burat na lalaki ay labis na natakot na ang kanilang mga binti ay naging halaya at naparalisado sa sahig. Maraming iba pang mga kalalakihan ang humila sa parehong mga lalaki, handa nang dalhin sila sa labas. Hayaan mo na, Daniela. Hindi mo sila masisisi, nakikita na hindi nila alam kung sino ka, nakipag-ugnay kay Jackie pagkatapos masuri ang sitwasyon. Sinasabi ko, hayaang sampilan sila ng kanilang sarili ng 100 beses at hahayaan natin ito. Namula si Daniela nang marinig niya ang sinabi ni Jackie, ngunit gayunpaman ay lumingon siya sa mga Murphys at sinabing, sige, tama. Hindi ko kukunin ang iyong buhay habang tinatrato ako ni Jackie sa isang pagkain ngayon. Dahil humingi siya ng kapatawaran sa ngalan mo, kukunin ko kayong dalawa. Sinampal ang iyong sarili sa 100 beses noon. Panipi. Syempre. Kabanata 1235. Ay nagpahinga na sila ay pinatawad, ang parehong mga burat na lalaki ay lumuhad muli at nagsimulang sampilan ang kanilang sarili. Salamat sa pagpapatawad sa mga pagkakamali ng mga taong ito, Miss Cabello. Ang batang master na si Murphy ay ginhawa din. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang subordinate na ito ay nasa antas ng Grandmaster. Ang mga ito ay pang-5 o pang-6 na Grade Grandmasters, at ang nasabing pakikipaglaban ay itinuturing na stellar sa pamilyang Murphy. Iyon ang dahilan kung bakit ipinadala sila upang bantayan ang restoran. Hindi niya kailanman nakita ang gayong kaganapan na mangyayari, at ito ay naging walang pakiramdam. Naisip niya ito at sinabi muli, lahat kayo, pakinggan mo ako, lahat ng pangatlong batang may bahay na si Cabello ay nag-uutos ngayong gabi ay malaya, maunawaan. Oo, Ginoo. Agad na sumagot ang iba pang mga naghihintay sa restoran. Iyon ay katulad nito. Tinapik ni Daniela ang batang master na si Murphy sa kanyang balikat nang makita niya kung paano siya nauunawaan. Tandaan na hilingin sa iyong mga subordinate na huwag tumingin sa iba sa hinaharap. Hindi lang ako ang hindi nila kayang saktan. Ang mabuting kaibigan ko ay ang batang master ng puting pamilya, at hindi rin nila siya tatawid. Maaari niyang puksain ang iyong buong bayan gamit ang isang kamay. Naniniwala ka ba dyan? Panipi. Naniniwala ako. Ang pawis ni Young Murphy ay bumagsak sa kanyang noo nang hindi sinasadya. Gayunpaman, makatuwiran na ang mga kaibigan ng pangatlong batang babae na si Cabello ay may mataas na posisyon. Paano pa sila maaaring maging kwalipikado na tumayo sa tabi ng ikatlong batang babae na si Cabello? Ngumiti si Jackie at sinabing, hayaan. Tumalikod si Daniel at naglakad sa itaas bago maalala ang isang bagay. Paghatid sa amin ng isang paghahatid ng bawat specialty na mayroon ka rito. Tumawag siya. Tama. Pinahid ng batang master na si Murphy ang kanyang malamig na pawis at tumango ng labis. Iyon ay katulad nito. Ngumiti si Daniela at lumingon sa paglalakad sa hagdan. Kabutihan, sino ang makikilala na ang ikatlong batang may bahay ng pamilyang Cabello at ang batang master ng pamilya ay pupunta sa aming bayan. F***, ang aking puso ay nanginginig doon. Halos masira ang aming pamilyang Murphy. Panipi. Ang batang master na si Murphy ay nakaka-relax habang sina Jackie at Daniela ay umakyat sa itaas, at pagkatapos ay nabanggit niya kung paano lumingon ang kanyang mga paa sa halaya. Sa kabutihang palad, ang taong iyon ay tumulong sa amin na humingi ng kapatawaran, o mamatay kami. Ang dalawang burat na lalaki, ang kanilang mga mukha ay namamaga at nabugbog mula sa lahat ng kanilang mga slaps, ay nasa loob ng loob. Hindi nila naisip na ang dalawang tao ng gayong kagalang-galang na posisyon ay kumain sa isang mapagpakumbabang lugar tulad ng sa kanila.
Mayroon kaming isang sitwasyon, Batang Master. Sa sandaling ito, ang isang tao na nakatayo sa tabi ng Batang Master na si Murphy ay sumigaw sa sorpresa. Ano? Ano ang nangyari? Ang Batang Master na si Murphy ay halos nahina mula sa takot. Nakakuha lang siya ng oras upang huminga. Bakit siya muling nabigla sa kanyang subordinate? Ang subordinate na iyon ay agad na nagsabi, ang Batang Master ng pamilyang Ladenburg, si Ezra Ladenburg ay naghahaponan din sa itaas ngayong gabi. Ezra Ladenburg. Nagdilim ang mukha ng Batang Master na si Murphy. Ang pamilyang Ladenburg ay ang kaaway ng pamilyang Murphy, at ang kanilang pangkalahatang kapangyarihan ay bahagyang mas malakas. Iyon ang dahilan kung bakit naging mapang-api si Ezra Ladenburg at binubuli ang mga nasa paligid niya sa lahat ng oras. Hindi siya nagbabayad tuwing may pagkain siya sa kanilang restaurant, marami sa chagrin ni Young Master Murphy, subalit wala siyang magagawa. Kabanata 1236. Oo Young Master. Si Ezra Ladenburg ay hindi isang magandang tao at ang pangatlong batang may bahay na si Kebelo ay talagang maganda. Nangyayari ito na si Ezra ay isang napakamasungit na tao at natatakot ako na may masamang mangyayari sa ibang pagkakataon. Panipi. Ang subordinate ay mukhang nababalisa habang iniisip niya ito. Agad niyang sinabi, Young Master, hindi ito gagana. Kailangan nating magmadali at paalalahanan ang Batang Master Ladenburg o tiyak na makikipag-away sila. Panipi. Gayunpaman, pinigilan siya ng Batang Master na si Murphy. Paalalahanan. Bakit natin siya paalalahanan? Ang pamilyang Ladenburg ay pinigilan ng aming pamilyang Murphy sa lahat ng ito habang ang Batang Master na si Ladenburg ay ligaw na mapagmataas. Ito ay isang magandang pagkakataon upang mapupuksa ang pamilyang Ladenburg. Ang dalawang iyon ay halos namatay dahil nasaktan nila ang babaeng iyon. Sa palagay mo ba ay mabubuhay pa rin sila kung sinamantala nila ang pangatlong batang babae na si Kebelo? Panipi. Ang mga mata ng subordinate ay naiilawan nang marinig niya ito. Tama iyon, bakit hindi ko iniisip ito? Iniisip ko lang kung paano masisira ang aming mga talahanayan at upuan kung papasok sila sa isang brawl mamaya. Sa proteksyon na kalikasan ni Master Ladenburg, tiyak na maghihiganti siya sa kanyang anak nang hindi nalaman ang dahilan kung pinatay ang Batang Master Ladenburg. Kung iyon ang kaso, panipi. Tumango ang Batang Master na si Murphy. Maraming mga panauhin sa itaas at sino ang nakakaalam kung paano maabot ang balita sa pamilyang Ladenburg. Isang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Young Master Murphy nang makarating sila sa puntong iyon ng pag-uusap. Sinabi niya sa kanyang subordinate, agad na pumunta at ipadala ang mensahe sa pamilyang Ladenburg kung makikipag-away sila mamaya. Naiintindihan mo ba, Panipi? Naiintindihan ko. Napangiti ang subordinate na puno ng pag-asa ang kanyang mukha. Umupo sina Jackie at Daniela sa puwang sa tabi ng bintana matapos silang umakyat sa itaas. Ang view mula sa ikalawang palapag ay napakaganda. Gayunpaman, tulad ng inaasahan ng Batang Master na si Murphy at ang iba pa, ang Batang Master na si Ladenburg at maraming iba pa ang nakakita rin doon. Pases, anong eksena? Bakit hindi ko pa nakita ang isang kagandahan dati? Panipi. Ang Batang Master na si Ladenburg ay hindi makakatulong ngunit lunokan ang kanyang laway at binigkas pagkatapos niyang tumingin sa paligid ng ilang sandali. Ang taong nasa tapat niya ay may ngiti, mukhang ang dalawang ito ay mga casual na tagapagsanay na dumaan sa lugar na ito at narito para kumain. Mga casual na tagapagsanay. Ang Batang Master na si Ladenburg ay may isang smirk sa kanyang mukha at sinabing, kung gayon hindi natin ito papayagan ng madali. Dahil hindi sila mga tao mula sa aming bayan, mahirap para sa iba na hanapin ang mga ito kung may mangyayari sa kanila. Kung hahayaan natin ang gayong kagandahan na umalis, mahirap matugunan ang isa sa susunod na kahit na nais natin. Panipi. Haha, Young Master, huwag kang mag-alala tungkol dito. Iwanan mo ito sa aking mga kamay. Ang subordinate sa tapat ng Batang Master ay direktang tumayo matapos siyang ngumiti at lumakad papunta kay Daniela. Bata, talagang napakarilag ka. Ang iyong kagandahan ay gagawa ng buwan at mga bulaklak na mahiyain. Sinabi ng lalaki na nakamamatay sa sandaling dumating siya sa harap ni Daniela. Sumimangot si Daniela at sinulyapan siya habang nagdidilim ang kanyang ekspresyon sa mukha. Hindi ko alam kung sino ka, paano kita matutulungan. Napangiti ang lalaki habang sinulyapan niya kung nasaan ang Batang Master na si Ladenburg at sinabing, Bata, ang aming Batang Master na si Ladenburg ay nais na anyayahan ka para sa isang chat. Inaasahan kong bibigyan mo siya ng mukha. Panipi. Tumingin si Daniela at isang mataba ang nakaupo doon kasama ang magagandang kababaihan sa bawat panig ng kanyang mga braso. Mayroon siyang mga mantsa ng langis sa mga sulok ng kanyang bibig at nakangiti sa kanya tulad ng isang malabog na tanga. Diretso niyang sinulyapan ang lalaki sa harap niya na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. F*** Hindi ako interesado sa gayong basura. Panipi.
Haha, Binibini, hindi mo kailangang magmadali upang tanggihan kami. Ang tao sa harap niya ay tila hindi nagagalit. Inilibot niya ang kanyang kamay at umakyat sa isang gitnang grade na masiglang bato. Inilagay niya ito sa mesa. Ito ay isang gitnang grade na masidhing bato at mayroon itong pantay na halaga sa 100 mababang grade na masidhing bato. Ang mga casual na tagapagsanay tulad ng hindi mo pa nakita ang mga masiglang bato na tulad nito. Haha, kumusta naman yan? Panipi. Ibinibigay mo ito sa akin. Sinulyapan ni Daniela ang masidhing bato sa mesa ng hamakin. Tumango ang lalaki na may ngiti. Siyempre, bata, lahat tayo ay matalinong tao. Kailangan mo lamang panatilihin ang aming batang master company ngayong gabi. Hanggat ang aming batang master ay nasisiyahan sa kanyang sarili ngayong gabi, ang gitnang grade na masiglang bato na ito ay iyo. Hindi sino mang tao ay maaaring matugunan ng isang magandang pagkakataon. Panipi. Kabanata 1237. Haha, biro ba ito? Inaasahan mong samahan ko na ang fat ass na may isang piraso ng walang silbi na masiglang bato. Tumawa si Daniela. Hindi rin maiwasang tumayo si Jackie. Hindi mo ba naririnig ng tinanong kanya sa F***sake? Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinadya niyang ilabas si Daniela para kumain at nagsimula ito sa isang hindi maligayang insidente. Hindi rin nasisiyahan si Jackie dahil bigla silang nabalisa kaya't ayaw niyang maging maganda sa ibang partido. Lihim na masaya si Daniela at naantig nang makita kung paano medyo nagalit si Jackie. Sa kanyang opinyon, aktibong tumayo si Jackie at nagalit na nangangahulugang mayroon siyang pagmamahal sa kanya. Bakit galit na galit si Jackie kung hindi niya gusto siya? Sino ka? Gaano ka manggahas na magsalita sa akin sa ganitong paraan? Panipi. Ang lalaki ay isa sa mga butler sa pamilya ng Young Master Ladenburg at siya ay itinuturing na isang mataas na nakaposisyon na tao sa pamilyang Ladenburg. Gayunpaman, hindi niya nagustuhan na gumawa ng aksyon sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sa kanyang opinyon, ang karamihan sa mga sitwasyon ay maaaring malutas sa pamamagitan ng paggamit ng mga masiglang bato. Hindi na kailangang gumawa ng aksyon kung ang mga isyo ay maaaring malutas sa pamamagitan ng paggamit ng mga masiglang bato. Sino ako? Malamig si Jackie at direktang sinuntok ang ibang partido sa ulo. Si Jackie ay hindi gumamit ng maraming lakas ngunit ang butler ng pamilyang Ladenburg na ito ay lumipad ng direkta ng ilang metro paatros bago lumapag sa sahig na may dugo na dumadaloy sa kanyang ilong. Ano ang FCK? Ang batang master na si Ladenburg ay direktang sinampal ang kanyang kamay sa mesa at tumayo nang makita niyang tinamaan ang kanyang subordinate. Pag-atake sa kanila at patayin ang tao. Kunin ang babae at dalhin siya. FCK? Kailangan nilang magsumite sa presyon pagkatapos ay down ang aking magandang kahilingan. Panipi. Pag-atake. Marami sa mga subordinate ng Young Master Ladenburg ay agad na sumugod patungo kay Jackie. Huwag mo akong sisihin dahil kayong mga taong nagpakamatay. Inilabas ni Jackie ang kanyang kamay at inilabas ang itim na taybak nang makita niya ang pangkat ng mga tao na matapang na sumugod. Sa pamamagitan ng maraming mga swipe ng kanyang taybak, ang mga taong nagmamadali ay pinatay. Maraming mga panauhin sa ikalawang palapag ang natakot at nagtago ng diretso sa tabi nang makita nila na may away. Sino ang dalawang ito? Paano nila pinapatay ang mga tao ng pamilyang Ladenburg? Ang ilan sa kanila ay hindi makakatulong ngunit nagsimulang talakayin kung ano ang nangyari. Mabilis na gumagalaw ang lahat at napagtanto lamang nila kung ano ang nangyari nang ang mga subordinate ng pamilya ng Ladenburg ay pinatay ng batang iyon. Direkta si Jackie sa harap ng butler ng pamilya ng Ladenburg matapos niyang patayin ang lahat ng mga taong iyon at tiningnan siya ng malamig. Bata, alam mo ba kung sino ang ating batang Panginoon? Sa palagay ko ikaw. Ang butler ng pamilya ng Ladenburg ay nais na banta si Jackie. Gayunpaman, pinatay siya ni Jackie bago siya nagkaroon ng pagkakataon na matapos ang pagsasalita. Ang butler ay nahulog sa lupa, patay. Kabanata 1238. Ang parehong mga kababaihan sa mga braso ni Young Master Ladenburg ay natakot na sila ay naging mapatla. Agad silang tumakas at nagtago sa isang sulok. Bata, binata, ako ang batang master ng pamilyang Ladenburg. Pupunta ka laban sa pamilyang Ladenburg kung maglakas loob kang patayin ako. Panipi. Ang batang master na si Ladenburg ay tumayo at itinuro kay Jackie. Ang kanyang tinig at daliri, gayunpaman, ay nanginginig at malinaw na natatakot siya. Hindi masyadong binibigyang pansin ni Jackie ang kanyang pag-atake. Tumalikod siya at naglakad papunta kay Daniela habang inilalagay ang kanyang taybak. Ang batang master na si Ladenburg ay nahulog sa lupa sa kawalan ng paniniwala habang tinaakpan niya ang kanyang leeg ng parehong mga kamay. Ito. Maraming mga subordinate ng pamilyang Murphy ay nagulat nang tumakbo sila upang tumingin. Agad silang tumakbo sa ibaba. Ang isa sa kanila ay nagtungo sa batang Master Murphy.
Young Master, ito ay mahusay. Ang taong iyon ay talagang pumatay sa batang master na si Ladenburg. Haha, kahit na ang langit ay tumutulong sa amin. Panipi. Totoo ba iyon? Bakit hindi ka pa nagpadala ng mensahe sa Ladenburgs? Pumunta baguhin ang iyong mga damit dahil masama kung ang pangatlong batang may bahay na si Kebelo at ang iba pa ay nalaman na kami ang nagpadala ng mensahe. Panipi. Pinaalalahanan ng batang master na si Murphy ang kanyang subordinate na may ngiti matapos niyang isipin ito. Haha, sige. Young Master, papunta na ako ngayon. Panipi. Ang subordinate pagkatapos ay nagpunta upang baguhin ang kanyang mga damit ng maligaya. Matapos patayin ni Jackie ang mga taong iyon, bumalik siya sa kinaroroonan ni Daniela at naupo. Ano ang pagkabagot? Sino ang nakakaalam na makakasalubong natin ang mga nakakainis na tao sa unang pagkakataon na opisyal na tinatrato ang batang may bahay na si Kebelo sa isang pagkain? Inaasahan kong hindi ito nakakaapekto sa iyong kalooban para sa pagkain. Panipi. Paano masisisi ni Daniela si Jackie nang makaramdam siya ng matamis na parang kinuha niya si Honey? Nadaman niya na pinatay ni Jackie ang mga taong iyon dahil hindi siya nasisiyahan sa kanila na pinangalanan siya. Bukod doon, labis siyang masaya habang kumilos si Jackie sa tulad ng isang mapagpasyang at hindi nakakagulat na paraan ngayon. Huwag kang mag-alala, ang isang maliit na isyo ay hindi makakaapekto sa aking kalooban. Inilagay ni Daniela ang kanyang mga braso sa mesa at inilagay ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga kamay habang tinitingnan si Jackie na maligaya. Ang kanyang magagandang mata ay napuno ng pag-ibig kay Jackie. Huminto sandali ang puso ni Jackie nang makita niya kung paano tinitingnan siya ni Daniela na may infatuated na ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Hindi siya pipi kaya napagtanto na niya na si Daniela ay may damdamin sa kanya at wala siyang ideya kung paano tumugon sa kanyang damdamin. Sa kabutihang palad ang waiter ay nagsilbi sa kanilang pagkain sa sandaling iyon. Ang lahat ng mga pinggan na pinaglingkuran ay amoy na napakahusay. Napakaganda ng amoy. Maaari nating simulan ang pagkain. Ngumiti si Jackie at sinabi sa waiter. Sa pamamagitan ng paraan, mangyaring maglingkod sa amin ng ilan sa iyong pinakamahusay na alak dito. Darating ito, darating. Kabanata 1239. Sa sandaling ito, ang batang master na si Mac ay lumakad ng may ngiti sa kanyang mukha at inilagay ang 2 bote ng alak sa mesa. Pangatlong batang babae na si Kebelo at batang master na puti, ipinakita ko sa iyo ang maalamat na alak ng unggoy, isang alak na ang tamis ay walang kapores, at ang aroma nito ay makapal at may lasa. Ito ay lubos na kapaki-pakinabang para sa mga nagsasanay na maging Chi Masters. Panipi. Ipinakilala ng batang Master Mac ang alak kay Jackie, ngumisi. Itinatago ito ng aking ama dito, at karaniwang hindi ako maglakas loob na uminom. Ilang sip-sip lang ako kapag nasa paligid siya. Pinakamaganda sa lahat, ang isang alak na tulad nito ay napakahirap kumuha. Panipi. Napansin ni Jackie ang pagbuot ng ibang lalaki at nakasimangot. Kung ang alak na ito ay tunay na bihirang at kasing ganda ng sinabi mo, bakit mo ito ilalabas para sa amin? Sama-sama ang mga browser ni Daniela nang marinig niya ang mga salita ni Jackie. Ang kanyang titig patungo sa batang master na si Mac ay tumataas. Huwag mong sabihin sa akin na inumin mo ang inuming ito, ang batang Master Mac. Hindi kami tulad ng mapang-akit na sa tingin mo ay kami. Panipi. Halos gumuho ang batang Master Mac matapos niyang marinig iyon. Hindi ako kailanman maglakas loob na gumawa ng isang bagay na ganyan kahit na binigyan mo ako ng $1 bilyong, mabilis siyang sumagot. Paano ko magagawa iyon? Wala akong karapatang hawakan ang alinman sa iyo, pagiging malakas na tagapagmana at tagapagmana kayong dalawa. Bakit ko masusuklian ang masamang hangarin sa iyo? Panipi. Dito, tumahimik sandali si Young Master Mac, ang kanyang mga mata ay naglalakad patungo sa katawan ni Young Master Ladenburg. Upang maging matapat sa iyo, na ang patay na Fatty ay ang batang master ng pamilyang Ladenburg, sa wakas ay sinabi niya, Hafang. Ang pamilyang Ladenburg ay ang pinakamalakas na pamilya sa aming lungsod, at ang regular na pag-aalsa sa amin ni Fatty. Natuwa ako nang patayin mo siya, kaya syempre, kailangan kong pasalamatan ka sa ilang paraan. Bukod dito, 2 bote lamang ito ng alak. Wala ito kumpara sa ginawa mo. Panipi. Mabuti. Alam kong wala kang mga bayag. Panipi. Nag-swipe si Daniela para sa isa sa mga bote at hindi ito pinagtibay. Ang makapal, makalangit na amoy nito ay tumama sa kanyang mga butas ng ilong, at naramdaman niya na parang lasing siya mula sa amoy nito. Diyos ko! Iyon ang amoy ng unggoy na alak. Gusto ko rin ng ilan. Panipi. Ang ilang mga panauhin na nakaupo sa mga nakapalibot na talahan na yan ay nahuli ng isang whiff ng alak. Lahat sila ay bumulusok at tinitigan sina Jackie at Daniela sa paghanga.
Walang nag-iisip na ang pamilyang Mac ay may napakaraming pag-aari at ito ay aalisin para lamang sa kanilang dalawa. Diyos ko! Ito ay maganda. Panipi. Ang mga mata ni Jackie ay lumiwanag nang maamoy niya ang alak. Nagustuhan niya ang alkohol at may mataas na pagpapaubaya para dito, kaya natural, isang alak na tulad nito ay magpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay pupunta ako para dito. Ngumiti si Jackie at binuksan ang iba pang bote, hinuhugot ito ng diretso mula sa bote. Nag-aatubili lamang siya na itinakda ang bote pagkatapos kumuha ng ilang mga gulps. Ito ay hindi kapani-paniwala. Hindi ito nasusunog, at malakas ang aroma nito. Ito ay isang kamangha-manghang alak. Panipi. Si Daniela at batang master na si Mac ay nakatitig sa kanya, boggle-eyed. Mabilis na niya ang alkohol, hindi ba siya? Kumain ng isang bagay, Jackie. Ngumiti si Daniela at nag-upo ng isang piraso ng karne ng halimaw sa plato ni Jackie. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang alak sa isang baso at humigop sa labas nito. Ito ay talagang mabuti. Mas makakain ka rin, Daniela. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang makabuluhang posisyon, at kumuha siya ng isang piraso ng karne para sa kanya. Nahihiya si Jackie, kaya ginawa rin niya ang parehong para sa kanya. Gayunpaman, ang simpleng kilos na ito ay nagpukaw sa puso ni Daniela. Talagang binigyan siya ni Jackie ng pagkain. Sinusubukan ba niyang ipahiwatig ang iba pa? Dalhin ang iyong oras dito. Lalabas na ako sa iyong buhok. Ipaalam lamang sa akin kung may kailangan ka. Panipi. Ang batang Master Mac, na napaka-obserbahan, ay napansin ang bahagyang pag-flush sa mga pisngi ni Daniela. Nabigo niya na ang dalawa ay maaaring maging mag-asawa, at umalis siya na may ngiti sa kanyang mukha, hindi nais na maging pangatlong gulong. Kabanata 1240. Hindi mapigilan ni Daniela ngunit nababahala habang pinapanood niya si Jackie na halos inhaling ang alak. Sumimangot siya at sinabing, Jackie, alam kong ito ay isang bihirang alak ngunit hindi ito ganoon. Lasing ka, panipi. Nagbigay ng isang mapang api ng ngiti si Jackie nang marinig niya iyon. Hey! Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Mayroon akong isang mahusay na pagpapahintulot sa alkohol. Walang ordinaryong tao ang maaaring maakit ako sa isang lasing na estado. At alam mo ba na ang mga martial artist ay may mas mataas na pagpapaubaya sa alkohol kaysa sa mga normal na tao? Ang mga martial artist ay may mas malakas na komposisyon ng katawan, kaya't kung bakit hindi maihahambing sa amin ang mga normal na tao. Panipi. Totoo iyon. Si Daniela ay sumabog ng isang awkward na ngiti bilang kapalit. Ang dalawa ay uminom sandali. Pagkatapos ay dinala ni Master Ladenburg ang maraming mga mandirigma mula sa pamilyang Ladenburg. F***sake, sino ang pumatay sa aking anak? Panipi. Nagmamadali si Master Ladenburg at naskan ang lugar, ganap na matingkad. Mabilis niyang napagtanto na marami sa mga panauhin ang nakadirekta sa Jackie. Ikaw ba ang pumatay sa aking anak, maliit ka? Mayroon ka bang nais na kamatayan? Panipi. Si Thomas Ladenburg ay sumalampak sa kanyang palad at kumuha ng isang taybak, itinuro ito kay Jackie. Tumayo si Jackie at sinalsal din ang kanyang palad, tinitigin din ang intruder na walang tiyaga. Sa palagay ko ikaw ang may nais na kamatayan dito. Ang iyong anak na lalaki ay bobo na nais na magkaroon ng Miss Daniela Cabello, kaya syempre, kailangan niyang mamatay. At sinusubukan mong maghayganti sa kanya. Panipi. Syempre. Galit na galit si Thomas na ang isang ugat ay tumitibok sa kanyang noo. Hindi na siya maabala na kausapin si Jackie, kaya tinipon niya ang kanyang chi sa kanyang palad at ipinadala ito sa kanyang taybak. Pagkatapos ay sinampal niya ang talon kay Jackie. Ang isang biglaang taybak na aura na na-infuse ng maraming chi ay bumagsak patungo kay Jackie, na dumadaloy sa isang ilaw ng ilaw. Ang master ng pamilyang Ladenburg ay isang medyo malakas na manlalaban. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Jackie. Matapos niyang mabulok ng malamig, itinapon niya ang kanyang sariling taybak na aura. Ang isa pang sword aura ay lumitaw. Maliwanag na mas mahaba ito kaysa kay Master Ladenburg, at ang halaga ng chi na nilalaman ng pag-atake ng nakatatandang lalaki ay hindi maihahambing sa Jackie. Ang isang nakakatakot na pag-aaway ay lumitaw. Ang susunod na segundo, ang taybak ni Master Ladenburg na si Aura ay nawasak ng Jackie. Wala siyang tugma sa kapangyarihan ni Jackie. Ano? Labis na nagulat si Master Ladenburg na huminga siya ng isang matalim na paggamit ng makita ang nangyari. Lahat ng kulay ay pinatuyo mula sa kanyang mukha. Hindi. Ang natitirang enerhiya mula sa taybak ni Jackie na si Aura ay nagmamadali sa kanya. Si Master Ladenburg ay naglabas ng isang sigaw at ginamit ang nakatatanda sa tabi niya bilang isang kalasag ng hindi nagbibigay ng pangalawang pag-iisip. Bam! Isang mapurol na taad ang umalangaw-ngaw. Nag-spray ang dugo, at ang nakatatanda ay nakatitig sa nakangangang butas sa kanyang dibdib sa kawalan ng paniniwala.
Tumingin siya kay Master Ladenburg. Ikaw. Matapos niyang sabihin iyon, at habang pinakawalan ni Master Ladenburg ang kanyang pagkakahawak, ang nakatatanda ay gumuho sa lupa, hindi na humihinga. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.